Magandang araw, magandang gabi mga ka-Friendly Talk TV. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit at pinakadelikadong issue sa ating bansa, ang floodway corruption scandal. Marami ang nagtataka ano ba talaga ang papel ng ICI sa investigasyong ito at bakit tila may mali o may butas ang bagong testigo na inilabas ni Senator Marcoleta laban kay Representative Martin Romualdez. Para maintindihan natin ang kabuuan, kailangan muna nating balikan ang mga proyekto ng Floodway Project. Ang Floodway Project ay itinayo bilang malaking infrastruktura na layong protektahan ang mga bayan sa paligid ng Metro Manila at mga karatig lalawigan laban sa matinding baha. Bilyong-bilyong piso ang inilaan dito at ayon sa plano, dapat ay world-class ang disenyo para masiguro ang tibay at bisa nito. Ngunit ilang taon matapos itong ilunsad, maraming reklamo ang lumabas. Hindi natapos ang ilang bahagi. May mga substandard na materyales at may ghost project section na nakapirma sa mga dokumento pero wala naman aktual na lugar o proyekto. Dito na pumasok ang usapin ng korupsyon. At ano ang ICI at bakit ito mahalaga? Ang ICI o kung tawagin ay Independent Commission on Infrastructure ay para sa investigasyon o pag-audit ng mga proyekto. Susuriin nila kung tama ang paggamit ng pondo sa mga malalaking infrastruktura tulad ng floodway, tulay, kalsada at flood control system. Magkakaroon sila ng mga kapangyarihang humingi ng full record o resibo, kontrata at project plans mula sa DPWH, LGU at private contractors. Layunin nilang makita kung may overpricing, ghost project o anomalya o sabwatan. Pangalawa, ang pagpapanatili ng transparency. Gagawa sila ng mga regular public report na ilalabas para makita ng mga mamamayan ang status ng proyekto. Ang ulat na ito ay maglalaman ng detalye kung magkano ang ginastos, sino ang kontraktor, gaano na katagal ang proyekto at kung natapos ba ito ayon sa plano. Pangatlo, pagtiyak sa kalidad o kaligtasan. Hindi lang pondo ang binabantayan ng ICI, kundi pati kalidad ng materyales at disenyo. Sila ang mag-inspeksyon kung matibay at ligtas ang infrastruktura, lalo na't maraming proyekto sa bansa ang nadadali ng lindol, bagyo at pagbaha dahil sa substandard na konstruksyon. Sumunod, pagtukoy ng mga responsableng opisyal kung may makitang anomalya, tungkulin ng ICI pangalanan at erekomenda ang mga opisyal, kontratista o politikong sangkot sa katiwalian. Maaari rin sila maghain ng rekomendasyon para sa mga kasong kriminal, administratibo, plunder laban sa mga sangkot. Panglima, pagpapatibay ng patakaran. Magmumungkahi sila ng mga bagong patakaran at reforma upang maiwasan ang paulit-ulit na katiwalian sa infrastruktura. Halimbawa, mas maigpit na bidding process, mas transparency na procurement system at paggamit ng digital monitoring tools para hindi basta-basta madamay ang records. At ang panghuli, independensya mula sa politika. Ang pinakamahalagang tungkulin nila ay manatiling iwalay sa impluwensya ng mga politiko. Kung hindi sila independent, madaling maimpluwensya ng resulta ng investigasyon. Kaya't kadalasan, ang mga komisyon tulad nito ay binubuo ng eksperto, retired justice, engineer, auditor, kinatawan ng civil society,
at imbes na sa mga aktibong politiko. Ano naman itong pagdawit kay Representative Martin Romualdez, ngunit bakit nadadamay ang mga malaking pangalan tulad ni House Speaker Martin Romualdez sa mga isyong ito? Una, ayon sa mga unang ulat, sila raw ay may impluwensya sa mga budget allocation at sa mga pagpili ng mga contractor. Sumunod, may mga nagsasabing ginamit umano ang kanilang posisyon para mapaboran ang ilang kumpanya nang nakakuha ng mga floodway contract. At ang panghuli, dahil dito lumabas ang spekulasyon na baka raw sila ay nakinabang sa overpricing at ghost project. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pang matibay na ebidensya na direktang nadudugtong sa kanila sa anomalya. Kaya't lahat ng mata ay nakatutok sa mga dokumento ng ICI at sa kanilang magiging investigasyon at sa mga testigo. Ang bagong testigo ni Senator Marcoleta. Sa kasagsagan ng Senate hearing, inilabas ni Senator Marcoleta ang kanyang star witness. Ayon kay Marcoleta, ang testigong ito raw ang magbibigay linaw kung paano napunta ang pondo at kung paano nasangkot si Representative Romualdez. Una, nagpresenta ito ng ilang dokumento at kwento na tila matitibay na ebidensya, ngunit hindi nagtagal. Maraming nakapansin ng problema. Una, hindi tugma ang petsa at ladda. May mga dokumentong ipinakitang testigo na hindi tumutugma sa official record ng DPWH at Commission on Audit. Ang ilang pirma ay wala sa master copies. Pangalawa, kwento lamang, kulang sa direktang ebidensya. Ang ilang bahagi ng testigo ay base lamang sa narinig at hindi personal na karanasan ng testigo. Sa batas, ito ay tinatawag na hearsay at mahina bilang ebidensya. At ang panghuli, posibleng scripted dahil nakikitang ginagabayan ni Senator Marcoleta ang kanyang testigo sa tuwing ito ay nagkakamali. May mga senador at observer na nagsasabi na halatang hinihanda ang salaysay ngunit kulang sa supporting documents para sa nasabing totoo. At ang sumunod ay ang affidavit ay tila hindi pinapatotohanan ng abogadong nakapaloob sa notaryo ng kanyang sinumpaang salaysay. Ang pagdududa at mga teorya, dahil dito nagsimulang magkaroon ng tanong ang publiko. Dahil dito nagsimulang magkaroon ng mabigat na kaso laban kay Representative Romualdez. Bakit tila mahina at minadali ang presentasyon ng testigo? Sumunod, may mga nagsasabing baka ito ay political maneuver lang ni Senator Marcoleta, isang paraan para ibagsak ang impluwensya ng mga kalyado ng administrasyon ni PBBM. Sa kabilang banda, may nagsasabi ring baka ito ay diversionary tactic, isang paraan para iliis ang atensyon sa tunay na mastermind sa likod ng floodway. Ngunit ang tanong, kung sakaling ang testigong hiniharap ni Senator Marcoleta ay hindi nagsasabi ng totoo, pwede ba siyang kasuhan at maging si Senator Marcoleta? Ang mas malaking larawan, habang nag-aaway ang mga politiko, ito ang realidad. Bilyong-bilyong piso ng pondo ang hindi malinaw kung saan napunta. Ang floodway na dapat sana'y proteksyon laban sa pagbaha ay nananatiling hindi epektibo. At higit sa lahat, ang taong bayan ay talo. Sila ang nagbabayad ng buwis. Sila ang biktima sa pagbaha. Ngunit sila rin ang nanonood ngayon ng political drama na nangyayari na tila walang malinaw na resolusyon. Kung bakit o kung babalikan malinaw na ang ICC record
at COA audit ang dapat tututukan. Dahil dito makikita ang proyekto ay natapos o hindi. Ngunit dahil sa malabong testigo na inaharap, natatakpan ng tunay na issue. Sa huli, ang halaga ng ICI ay hindi matatawaran. Ito ang susi para malaman ang katotohanan sa floodway corruption scandal. Ngunit ang pagkakaroon ng mahina at questionabling testigo ay naglalagay ng malaking duda sa motibo ng mga taong nagtutulak ng investigasyon. Ang tanong ngayon ng taong bayan, naghanap ba talaga sila ng katarungan o katotohanan? O ginagamit lang nila ang floodway issue bilang larangan ng politika na banggaan? Habang wala pang malinaw na sagot, nananatiling nakabitin ang issue. At tulad ng dati, ang pinakamalaking kawawa rito, tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong mga nagbabayad ng tax, ang tunay na biktima ng korupsyon. Ano sa palagay nyo, mga ka-Friendly Talk TV? Ang bagong testigo ba na bahagi ng resolusyon na ipinipresenta ni Senator Marcoleta isa lamang panggulo sa investigasyon o para malihis ang mga iba pang sangkot na kaalyado nila sa nakaraang administrasyon? I-comment nyo sa ibaba at sabay-sabay nating talakayin. Hanggang sa susunod, ito po ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po.